Dear Kuya E, kumusta po kayo? Itago niyo po ako sa pangalang Bok. Isa po akong tagong silahis Kuya E. Nagpasya po akong maging tago sa kadahilanan pong ako lamang po ang nag-iisang anak na lalaki. Panganay din po sa 5 magkakapatid. Opo Kuya E, 4 na puro babae ang kapatid ko. Pero may isa pa kaming kinikilalang kapatid at siya po ang lalamanin ng aking kwento. By the way Kuya E, nagkaroon naman din po ako ng girlfriend. Nagmahal din ako, naloko na rin. Pero kahit nakailang girlfriend na ako, talagang masasabi ko na nabibighani o nagkakagusto ako sa lalaki rin. Ilang beses kong pinigilan yon Kuya E, pero mahirap talaga. Isa na roon ang tinutukoy kong isa pang kinikilala naming kapatid na itago natin sa pangalang Mikmik. Si Mikmik Kuya E ay ang ampon ni Ermat at Erpat. Mas bata lang ako sa kanya ng 2 taon. Anak po siya ng dati naming kasambahay Kuya E na pumanaw ng may 5 taon pa lamang si Mikmik. Hindi kailanman nalaman kung sino ang kaniyang ama. Lumaki kaming magkasama sa kwarto Kuya E at sasabihin kong mula pagkabata, alam kong may nararamdaman na ako kay Mikmik. Sa tuwing nagsasabay kami paliligo ay may ibang sensasyon na kong nararamdaman. Sabihin na nating malamig ang tubig pero init yung sensasyon na yon. Magkasama din kami sa kwarto Kuya E at bilang parang kuya-kuyahan ko na rin siya, alam kong pinapangalagaan ako ni Mikmik. Hanggang tipong ang mga ginagawa ko sa kanya ay kakaiba na. Nasa 16 years old ako Kuya E nang mag-explore sa aking pagkatao. Dahil magkatabi kami lagi sa pagtulog ni Mikmik, nariyan yung hinahawakan ko yung kanyang pups at nilalaro na ini-enjoy naman niya. Oo Kuya E, tipong titingnan lang ako ni Mikmik pero hinahayaan niya ako na kung anong gawin ko kahit pa hanggang sa makaraos siya. Siguro nga dahil ini-enjoy niya yon, wala talagang angal si Mikmik na bata pa lamang ay may ipinagmamalaki na. At dun sa edad din na yon Kuya E, natikman ko na ang kaniyang pups. Lalo akong ginaganahan kapag nakikita ko si Mikmik na tila ba nasasarapan sa mga kinikilos ko. Guwapo si Mikmik Kuya E. Yung boses, ungol, minsan natatakpan ko ang bibig niya dahil sa baka may makarinig sa aming ginagawa. Dati-rati, hindi gusto ni Mikmik kapag tipong hahalik na ako sa kanya tuwing may gagawin kami, pero parang nasanay na rin siya. Kung paano kami maghahalikan ay masasabi ko na sobra-sobra, todo-todo. Kung paano man i-explain yun basta morbid yung mga ginagawa namin. Alam ko naman na babae ang gusto ni Mikmik dahil marami siyang nagiging girlfriend, pero bigay todo pa rin siya Kuya E kapag magkasama o magkasiping kami. Lumipas sa mga taon at ganun pa rin kami ni Mikmik Kuya E. Mas grabe ang aming mga ginagawa. Kung tutuusin, para nga kami mag-asawa. Yung yakap, yung halik, hindi ko maisip kung paano kapag naghiwalay na kami Kuya E. Ang sabi ko sa kanya, paano kapag naghiwalay na kaming dalawa o mag-asawa na siya? Sagot naman niya sa akin Kuya E, ikaw kung gusto mo, pwede naman akong hindi mag-asawa, or kung gusto mo, kahit may asawa na ako. Basta, kailangan mo ko. Pero mahal mo ba ako? Yan ang naging tanong ko kay Mikmik. Mahal kita pero hindi yung pagmamahal na gusto mo. Yun ang naging sagot sa akin ni Mikmik Kuya E. Lumipas sa mga buwan, taon, okay lang sa akin yun Kuya E. Kahit ganun basta alam ko, kaming dalawa ay mas okay sa mga ginagawa namin. Dumating sa point na para bang laro lang ang lahat sa amin. Laro na normal na ginagawa namin. Maraming mga experiment ba, Kuya E? Wala man ang pag-ibig ay nai-enjoy ko naman ang lahat, Kuya E.
Masasabi kong the best na kapatid si Mikmik, Kuya E. Mabait siya. Lumaki siyang hindi madamot dahil siguro sa minahal din talaga siya ng family namin. Yung tipong noong nagkaroon siya ng trabaho, napakagalante niya, Kuya E. Dumating din sa point, Kuya E, nang magkahiwalay na nga kami ng landas ni Mikmik noong bumukod na siya sa amin at nagkaroon ng pamilya. Malungkot yun, Kuya E, pero still, hindi nawala ang nangyayari sa amin. Kapag nadadalaw si Mikmik o may pagkakataon, hindi pa rin namin napapalampas sa mga ganong ganap. Tunay nga naging normal na lang sa aming dalawa ang mga yon. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kahit ganun lang ang kami. Alam ko naman na pinahalagahan niya ako bilang tao na gusto lang na makasama siya, Kuya E. Sa totoo lang po, hindi na ako nag-asawa, Kuya E, dahil siguro sa ayoko na lang lokohin ang sarili ko dahil wala sa pag-aasawa ang tunay kong ligaya. Ngayon, Kuya E, may 5 taon na kaming hindi nakikita ni Mikmik dahil sa malayong probinsya na sila nakatira ng kaniyang pamilya. Pero may pagkakataon pa rin naman, Kuya E, na nakakapag-usap kami through messenger at tawag, pero syempre, yung kumustahan lang talaga ang usapan dahil baka may iba pang makaalam ng aming sikretong malupit. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. Nagpapasalamat. Book. Well, maraming salamat sa iyong kwento. Maraming kwentong ganito, no? Kwento ng yung magkuya, yun maganda rin yung mga naging relasyon nila. Muli po ay maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta dito po sa ating channel.